Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang Hyundai Castin. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine. May maximum power ito na 170 PS at may maximum torque naman na 253 Nm. Ang transmission nito ay 8-speed automatic. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. So ngayon nagtitingin ka ng mga SUV, no? Tapos tinetesting mo. Kaso parang gusto mo ng medyo mas malaki-laking space, mas comfortable pa ng konti. Kung yan yung hanap nun, ako, saktong-sakto sa inyo tong Hyundai Castin. Ang Hyundai Castin, mas malaki siya sa mga ordinaryong MPVs. Kasi actually parang minivan na nga yung laki nito. Hindi, minivan na talaga to. Ang height niya, parang mga regular MPVs lang. Pero actually, hindi naman ako namumroblema sa height ng regular na MPV kasi kahit papano, hindi naman ako sumasayad. Ang design na to, no, simple lang, pero yung grille, sporty siya. So may mga silver touches siya, may silver na casting sa ibabaw ng grille. Yung mga headlights nito, projector na LEDs. Sa ibabaw, meron siyang mga sensors para sa ADAS. Sa baba, meron din siyang mga parking sensors, sensors pa ulit ng ADAS. Tapos meron din siyang camera para sa 360-degree camera. Sa sides, parang minivan din yung itsura niya. Parang regular minivan. So, yung hood niya medyo maigsi lang. Ang greenhouse niya malaki kasi yan yung space para sa tao tsaka sa cargo. Pero ito yung special, no? Kasi ito yung premium na variant. Pag hinila mo yung door handle nito, automatic nang bubukas yung pintuan. Wow, di ba? Tapos biglang bubulaga sa'yo. Wow, ang ganda ng interior. Pero mamaya na tayo sa interior. Dito muna tayo sa labas. Meron siyang power folding na side mirrors na merong signal lights. Tapos ang size ng gulong, 225/55R18. Sa buong exterior ng Castin, ito yung pinaka-paborito ko yung likod. Kasi gustong-gusto ko yung taillight. So, magkadugtong siya, tas parang C yung magkabilang dulo, di ba? Lalo na sa gabi, kitang-kita yan, ang ganda. Sa mga basics naman, kompleto to. May shark fin antenna, may spoiler na may third brake light, merong defogger, wiper. Isang pindot mo lang din sa tailgate, aangat na yan. At meron din siyang mga parking sensors. Dito sa interior, nagsashine ang Castin. Sobrang comfy, homey, parang ang sarap lang mag-relax dito sa loob. Yung mga kulay kasi na ginamit dito, no, earth tones. Uy, word of the day, earth tones. Kasi mga beige siya,
light brown, tapos may mga wood panels din. So, ang manibela, leather wrap. Sa left side, meron mga controls para sa infotainment system. Sa right side naman, controls para sa cruise control. Hindi to adaptive ha, yung regular cruise control lang. Sa likod, meron tong paddle shifters. O, diba? Minivan, pero meron kang paddle shifters. Full digital ang instrument cluster. Yung bandang gitnang side niya may screen, 4.2 inches. Ang infotainment system naman, 10.4 inches. Merong Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, so lahat na nandyan. Plus, meron pa siyang wireless charging. Ang dashboard, kagaya nung sinabi ko kanina, no, relaxing yung itsura. Kasi nga, may mga leather sa ibabaw, merong dark gray na inserts, merong wood panel, merong silver na inserts, tapos merong mga beige na parts. Ang center console naman, may piano black na finish, merong open compartment sa bandang gitna na merong USB na Type A, plus nandito nga yung wireless charger. Yung hazard button niya nandito rin, so ang dali niyang abutin. Walang shifter, kaya parang ang luwag-luwag dito, diba? Dipindot lang kasi to. So yung reverse, dipindot lang, neutral, dipindot, yung drive pindot, yung park pindot, pati yung parking brake pindot, tapos meron ding auto hold function. Sa bandang kaliwa naman, meron dito yung drive modes. Meron siyang smart, eco, comfort, tsaka sport mode. Sa right side, meron siyang dalawang cup holders, tsaka sa bandang gitna, leather yung gilid ha, simula unahan hanggang center console. Pag binukas mo, malaking space sa loob. Napakalambot din ng upuan at ang kinaganda dito, no, maganda rin yung bolstering, kaya kahit medyo matulin yung andar ng driver mo, no, hindi ka naman kakawala sa upuan mo. Perforated din yung leather sa bandang gitna kaya hindi ka pagpapawisan sa mga upuan na to. Sa bandang ilalim, meron ding space na maluwag na merong USB at saka power supply. At sa ibabaw, meron din siyang sunroof. Ang mga controls nandito sa bandang unahan. Sa space, yun yung advantage nito. Napakaluwag ko. Naka-normal driving position ako, sobrang luwag ng gitna. Plus, yung headroom ko, lampas 5 daliri. Ang ganda, no? Pero alam nyo, mas maganda dun sa likod. Tara, dun tayo. Dito pinakamasarap sumakay sa Castin kasi naka-captain's chair. Dalawa to, ha? Komportable yung nasa unahan, komportable rin yung nandito sa loob. At napakaraming kakalikutin dito, simula sa ibabaw. Meron siyang sunroof. Sa likod ng driver, meron siyang lamesa, merong lumalabas na lalagyanan ng baso, merong seat back pockets, may mga bottle holder sa pinto. Sa center console, meron dalawang aircon vents, mga controls para sa switches ng ventilated at heated seats, merong dalawang USB, merong wireless charger, at merong dalawang bottle holder. O, diba? Dun pa lang yun. Eh, itong upuan pa na to, pwedeng i-recline, pwedeng i-abante, pwedeng i-atras, tapos meron pa siyang ottoman. Ayos, diba? Lahat yan electric. Plus, kung nakikita nyo katabi ko, yan, child seat. Naka-back-facing siya na setup, tapos yung ISOFIX tethers, madaling-madali lang gamitin. Meron din itong mga privacy shades, ayun, sa gilid. Sobrang sarap sumakay dito, lalo na kung long distance, ganito lang yung upo mo, tulog ka na. Pero check din natin, meron pa tong third row seats. Tingnan natin kung kakasya ako doon. Sa space dito sa likod, actually, kasya ako. 5'8 ako Itong isang tong nasa unahan ko, naka-regular seating position yan. Ang space ko sa tuhod, lampas isang fist. Itong katabi ko, nakasagad to sa likod. Pero kasya pa rin ako, kaso pang short distance lang kasi, medyo masikip. Pero kasya pa rin ako. So kung hindi naman madamot yung nandun sa second row seats, pwede naman yan mag-share kayo sa space. Maluwag. At yung mga upuan dito, sobrang komportable, malambot na malambot. At may mga kakalikutin pa tayo dito. Kasi sa ibabaw, meron siyang ilaw, merong aircon vents, merong bottle holder, compartment, may switch pa para sa fan ng aircon dito, at ang seatbelt, 3 rin para sa 3 pasahero. Pero okay space talaga, panalo tong Castin. Check naman natin yung space sa loob. Ayun naman ang space sa loob, napakaluwag, no? Sobrang dami mong mailalagay. Talagang design to pang pamilya. Plus yung third row seat, 60-40 folding pa. Kaya kung kailangan mo ng more space, marami ka pang pwedeng maidagdag dito. Sa bandang ilalim, merong mga lalagyan ng tools. Wala nga lang yung spare tire dyan. Ang spare tire nandoon sa ilalim ng sasakyan. Donut lang siya, pero at least meron. Pero kamusta naman kayang imaneho tong Castin, ha? Yan naman ang subukan natin ngayon. So, alam niyo naman, Castin, syempre, pang pamilya to, pang maraming tao. Pero ngayon, ang sakay lang natin, ako, si Edward, kaway-kaway ka naman dyan, si Elena sa likod, tapos, yun, yung nakikita niyo yung, child seat, nandun naman si Kali, yung baby namin. Pero ang napansin ko, kahit 4 lang kaming nakasakay dito, or kahit mag-isa lang ako kahapon sa expressway,
napakaganda ng suspension nito. Kumbaga hindi kagaya ng iba na kailangan marami kayong nakasakay para gumanda yung suspension. Ito, maganda siya talaga kahit solo ka lang. Sa steering, kung suscorean ko na lang siguro, no, 1 to 10, 10 yung matigas, 1 yung malambot. Ang score nito 4.9. Yung medyo mas malambot siya ng konting-konti sa usual, pero napakaganda nun. Kasi ibig sabihin kahit ganito kalaki yung sasakyan na gamit natin, ang dali lang niyang gamitin. Ang dali lang niyang iliko-liko kahit sa mga subdivision, kahit sa mga corners na ganito, napakadali. Yung manipulation mo rin ng mga pedals nito, no, yung braking at saka yung accelerator, very good din. Kasi yung braking, hindi ka maninibago. Kung paano yung programming ng paa mo sa usual na sasakyan, no, ganun kaagad siya. Yung throttle din natin, mabait actually yung throttle kasi medyo kahit mapadiin ka ng konti or yung tamang tapak mo lang, hindi siya gumaganon. Hindi siya kumakajot. Yun. So napakabait ng throttle niya, pero napakaganda nun kasi itong sasakyan naman na to para sa pamilya. So kung yung throttle mo, yung easy lang din gamitin, ibig sabihin nun, yung mga pasahero mo, hindi rin sila majojolt, hindi sila kakajot din. Ibig sabihin napaka-komportable. Isabay mo pa dun sa suspension na napaka-komportable, din sarap matulog. Ang tanong naman na makikita ako dito, kasi yung engine nito 1.5 turbo. So ibig sabihin 1.5 lang ay ang laki-laki ng katawan. Pero ito masasabi ko sa inyo, ang pacing ng sasakyan nito, tamang-tama lang, yung regular lang, pero pag hinataw mo, may hataw din siya. Hindi siya nahihirapang dalhin yung bigat ng sasakyan. So kayang-kaya ng 1.5 liter turbo yung bigat ng sasakyan. Lalo na pag nasa expressway ka, no? Kasi 8-speed automatic to. Konting tapak mo, no? Magda-downshift siya, ang daling mag-overtake. Kung medyo nagmamadali ka sa expressway, no? Hindi nahihirapan yung makina dahil sa ganda ng suspension kasi nga 8-speed. At saka dahil nga 8-speed na regular lang na automatic transmission, kaya sobrang swabe rin yung shifting natin kahit low speed, kahit high speed, sobrang swabe lang niya. Meron din tong Android Auto tsaka Apple CarPlay, pero hindi ako nakakonect kasi kailangan mo ng wire. Ngayon, naka-Bluetooth lang ako. Pero, ang tunog naman ng speakers, napakaganda. May bio rin siya. So, pwede ka na rin mag-party-party dito. Pero sa amin naman, no, dahil meron kaming baby, kagaya niya, nandyan niya sa likod, maganda rin tong sasakyan na to kasi nga tahimik. So, hindi siya naiistorbo. Yan, hindi umiiyak habang umaandar tayo. Para lang siyang dinuduyan, tapos tahimik. Ako lang yung maingay. Meron din tong manual mode. So, naka-drive lang tayo, pero pwede mo nang gamitin agad-agad yung manual mode. So, paddle shift mo lang sa left, downshift na siya automatic. So gaya nito, o yun, nag-downshift na siya, nag-2,000 na yung rev, tapos pag-gas natin, o diba? Ang manual mode niya, pwede mong gamitin kahit naka-drive ka lang, wala ka nang magma-manual mode, hindi na. So automatic na, pindutin mo lang yung left na paddle shift mo, magda-downshift na siya kaagad. Mabilis din yung response niya. Tapos pagka kunwari, matagal mo nang hindi ginagamit, no? Kung ilang seconds, hindi ko alam kung ilang seconds pero pag medyo matagal nang hindi mo ginalaw yung paddle shifters, bumabalik na siya doon sa regular na drive mode. Siya ang naganda pa dito, no? Malaki, maluwag dito sa loob, pero ang dali kasing tansyahin ng mga gilid, kaya ang dali niyang isingit sa traffic. Try natin ng konti yung power niya kasi libre naman yung kalsada. Lalo na pag sumipa na yung turbo, tuloy-tuloy na yung pickup. Pero alam mo yun, habang kahit niraratrat mo siya, ang bait pa rin ng bigay ng acceleration. Relax pa rin, pero bumibilis na siya. So pwede mo rin pindutin ng matagal yung plus na paddle shift, yung right side. Tapos babalik na rin siya sa regular na drive. Aside dun sa kusa naman babalik siya. Ayan, meron na tayong manual, meron tayong drive, pero meron pa tong ibang drive modes. So kanina ang gamit natin comfort. Ngayon itry naman natin yung eco kahit paahon. Alam mo yun, nung nag-eco tayo, mas naging smooth pa yung transmission, yung acceleration mo, mas naging suabe pa. So malamang, no, kung merong driver, ito siguro yung mode na gagamitin ko. Para ako matutulog na lang ako. Suabe na, makakatipid ka pa ng gasolina. Actually, parang mas bagay nga sa sasakyan na to yung eco. Mas maganda. Sa eco mode din pala, no, medyo lumambot din ang bahagyang-bahagya yung manibela. So kung city driving, eco ka na lang. So try naman natin yung sport. Tumaas yung rev natin, nasa 2,000 na kahit steady lang yung throttle ko, 1.8. Mas naging eager siya sa acceleration. Kaso ano, pag nag-sport mode ka kasi, nararamdaman ko na yung engine, yung ingay. So
medyo nabawasan yung comfort. Kaya kung ako siguro, unless nagmamadali talaga ako, hindi ko nagagamitin tong sport. Mas maganda yung comfort tsaka eco. Ang ganda talaga ng suspension. Ito, puro humps tayo ngayon, pero ganda ng bagsak. Oh, boom. Boom. Kaya try din natin yung smart. Parang yung smart kasi parang mas eco pa sa eco. Na hindi ko maintindihan yung andar niya. Pero mas maganda eco ka na lang. Pero pinaka-importante dito, no? Kasi syempre yung pasahero. Kamusta ba yung comfort dyan sa likod? Ay nako, the best dito sa likod kasi naka-captain seats kami. Tsaka maganda yung pagkaka-captain seats nila ha. Kasi ano siya, automatic yung seat adjustment. So pag nilagyan namin itong car seat kasi, hindi ka na mahirapan mag-urong-urong nung sasakyan para lumapat siya dito sa sandalan ni RM sa harap. Plus meron pa kasing mga ano dito tray. Kaya kung meron kayong mga anak na mas malaki-laki, gusto nyo muna silang magsulat or mag-color dito sa likod, meron silang extra tray or kakain, meron silang paglalagyan at maraming cup holders. Kaya feeling ko kasi itong sasakyan na to, ultimate mom car siya. Kasi marami kang masasakay ng mga anak mo, gamit nyo, komportable siya. Tapos ang dami niyang uses na kailangan ng mga nanay na maraming batang anak. Isa pang matindi dyan sa likod, no? Napakaluwag ng space. Kaya kung hanap mo talaga kasi yung space, very good to. Dalawa ang variants ng Hyundai Castin. Ang GLS ay nagkakahalaga ng 1,770,000 pesos at ang premium naman ay nagkakahalaga ng 2,080,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Kung interesado kayo sa kahit anong Hyundai vehicles, i-contact nyo na lang ang mga katandem natin sa Hyundai Makati o sa Hyundai Davao Matina. Maraming salamat po sa Hyundai Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad, yung presyo kasi nito, no, hindi rin para sa lahat. Yung entry level kasi nito around 1.7 million pesos. Tapos yung top of the line mga 2 million pesos. Pero kasi, no, kung naghahanap ka kasi ng space para sa pamilya mo tsaka comfort, ang kinakalaban kasi nito yung mga SUV. Pero kung itatapat mo kasi yung mga SUV dito, no, yung comfort levels nito iba. Malayo sa SUV. Mas komportable ito ng dihamak. Tapos yung space, kung hanap mo kasi yung space, lamang na lamang din to sa space. Kahit talagang 7 kayong sumakay dito, maluwag pa rin kayo. Ang pinagkaiba lang kasi ng mga SUV, syempre mas rugged sila kasi mga ladder on frame. Pero nasa sayo na yon. Ano ba gusto mo? Space and comfort? Or yung toughness and maybe height? Yun. So yun yung unang bad. Yung design kasi nito sa front end, no, yung hindi ko siya gustong gusto. Okay lang siya. Tapos yung sides siya likod, gusto ko. Lalo na yung taillight sa likod, gusto ko yun. Pero yun niya, yung sa unahan niya, okay lang. Isang bad ko pa dito, no, kasi kahapon, sobrang traffic ko talaga. Sobrang traffic. Tapos, medyo may hinahabol kasi kung meeting na malilate na ako. Kaya talagang medyo mabilis ako magpatakbo. As in, yung revs ko, tumataas talaga siya. Tapos traffic pa rin, no, as in, oras yung binilang. Pero yung average ko kasi fuel consumption ko nasa mga above 6 kilometers per liter. So, yun yan, no, kung sobrang traffic pala at saka talagang birit ka ng birit, lumalakas siya. Pero pagka nasa expressway ka naman, tas dire-diretso lang yung daan, walang traffic, okay naman. At ito na yung mga good. Ito yung medyo marami kasi gustong-gusto ko talaga tong sasakyan to. Una na dyan, no, yung power. Okay na okay siya para sa size na to, hindi ka kakapusin. Yung comfort levels, yung suspension, napaka-komportable, yung transmission, tune din na sobrang linear na komportable ka rin na halos hindi mo nga alam na may transmission pa siya, ganun. Yung design dito sa loob, upmarket yung feel hindi siya rugged, parang kumbaga sa bahay, parang Scandinavian, parang ganun. Kasi may mga wood, tas may parang beige, ganyan, leather. Tawa siya dun, Scandinavian. Hindi ko alam mo yung Scandinavian. Ang aircon, pasadong-pasado. Yung sound system, napakalakas.
ang pinaka-champion pa dito, no, yung space nga, napakaluwag para sa pito. Yung mga gitna, pwede mo pang lagyan ng gamit. Kagaya kami, nandiyan yung mga dede sa gitna. Kaya kung para sa akin, kung naghahanap ka ng pang-pamilya na komportable, na kailangan mo ng mas maluwag kaysa dun sa usual na MPVs, or kung ang budget mo naman yung pang SUV pero nakukulangan ka kasi sa space ng SUV, saktong-sakto sa ito kasi napakaluwag talaga. Pati yung cargo space mo maluwag din. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT,